So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, so another phone review naman tayo, this time Android. So Android device naman tayo, and recently lang namin to na-unbox. Na-camera test mo natin, hindi pa no? So stay tuned, ka-camera test nito ni Maringan. So ngayon i-review natin ang Xiaomi Redmi Note 14 4G, ang bagong labas na budgets, bagong labas sa entry-level smartphone ngayon ni Xiaomi. So tara mga J-Vlog, check natin. Mga J-Vlog, another phone review na naman ng ating itatakil. And this time, ito po yung recently lang natin na-unbox at bagong labas na entry-level smartphone ngayon ni Xiaomi, which is Xiaomi Redmi Note 14 4G. So ito po yung base model. So ito yung pinaka-affordable nyo na pwede nyo ma-purchase sa Note 14 series. Meron tayong 4G, 5G, Note 14 Pro, and Note 14 Pro Plus 5G. So syempre, entry-level smartphone. With I think reasonable price tag naman. Ano ang presyo nito when it comes sa SRP, Ana? So, meron tayong two variants ng Redmi 14, Note 14. So, Note 14, meron two variants dito. Yung 8GB 128, that is 8,999 pesos. And then yung 8GB 256, that is 9,999 pesos. Okay. So, yun yung presyo dito sa Philippines. At meron siyang 4 variants ng color. So, Midnight Black, Ocean Blue, Lime Green, and Mist Purple. So, yung na-purchase namin is Ocean Blue. Oh, di ba? Very ocean-y. Ocean-y. Ocean. At syempre, kung interested kayo mag-purchase ng Xiaomi Redmi Note 14 4G, okay, mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So, syempre, when it comes sa camera focus, si Ana po ang magre-review niya. Nakikita niyo naman na si Ana sa ating YouTube channel. So, expect niyo na yung ganito nating vlog na kami dalawa na yung mga reviewers ng smartphone. And very familiar din naman si Ana when it comes sa mga Androids, diba? Androids ka rin naman. Yeah. And ayun, ang maganda dito is when it comes sa Shopee is mas mura siya, no? Mas mura siya talaga. Abangan nyo lagi yung mga sale sa Shopee. For example, like 12.12, 22, 33, yung mga ganong sale nila kasi madami silang vouchers na ina-offer. At eto, ang maganda dito sa nakuha nating variant is meron tong Shopee exclusive. Meron tong 6GB 128 for a price tag na 7,999. Pero nakuha ko to ng 6 Plus sa Shopee. So, yun ang maganda talaga pag nag-purchase kayo sa Shopee. Meron kayong voucher na makukuha below SRP. Yun ang maganda doon, di ba? Below SRP. Again, kung interested kayo, lalagay ko po yung link nito sa description box. And dito sa ating review, titignan natin kung sulit nga ba itong Xiaomi Redmi Note 14 4G. And titignan din natin, of course, yung mga quality ng camera niya sa later part ng ating video. So, next sa mga J-Vlog is gusto ko magbigay ng sa loobin when it comes sa mga gandang features ng Xiaomi Redmi Note 40 at Note 14 at kung bakit maganda rin siya i-consider as an entry-level smartphone. Pero bago tayo mag-start, babasahin muna ni Ana ang mga specs nitong smartphone na to. So, syempre, meron siyang AMOLED display. Sa display, meron siyang 6.67 inches Full HD. Tama ba? Full HD with Corning Gorilla Glass 5. Tapos, 120 Hz refresh rate. So, meron siyang Android 14 with Xiaomi HyperOS. Ang chipset niya is MediaTek Helio G99 Ultra. So, that is good for gaming. G99, alam ko, good for gaming. For an entry-level smartphone, yes. Kasi yan na rin yung mga pwede i-consider nyo na mga top 4G chipset ngayong 2024 and 2025. Alright. So, octa-core CPU. Meron din siyang clock speed na up to 2.2. Sa RAM, nabili natin is yung 6GB 128 to. 6GB 128 to. So, sa RAM nabili natin is yung 6GB 128. Okay. Pero, yeah, again, meron siyang ibang variants niyan. Sa camera, meron siyang triple camera na merong 108 megapixel main camera. Oh, tapos yung front camera niya naman, ano yung front camera niya? So, front camera niya is meron siyang 20 megapixel. Sorry. Meron siyang 20 megapixel camera na meron 2.2 aperture. Okay. And yung resolution niya sa rear front camera is Full HD 1080p video recording. And yung speakers niya is maganda speakers na ito. So, ang speakers, speakers niyan? Speakers ba? So, yung speaker niya is dual stereo speakers. And the biometrics is dalawa. Ang maganda dito, in-display fingerprint scanner na to. Yes. Pero ano ang battery?
So, Ano ang battery niya? battery capacity niyan is 5,500 Wow, milliamp mataas. hour non-removable battery at meron siyang 33 watts fast charging. Okay. So yun, sinabi na ni Maring Ana yung quick specifications ng Xiaomi Redmi Note 14. Syempre bigay ko yung sa lobbying ko dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G after using it ng few weeks. Number one sa display. Again, yung sinabi nga ni Ana dito is meron siyang 6.67 inches. AMOLED display na may resolution na Full HD Plus 1080p 120Hz screen refresh rate. So when it comes sa display nito, yun yung solid dito sa smartphone na to. Dahil naka-AMOLED siya, hindi lang siya basta-basta AMOLED. Malaki yung screen size niya, 6.67 inches. Tapos 120Hz pa siya. So smoother refresh rate for an entry-level smartphone is a good addition, of course. At ang maganda dito, yung resolution niya is hindi na HD+. Full HD+, 1080p. So, okay na okay. Perfect na perfect yan. At kumbaga, in short, binigyan kayo ni Xiaomi ng isang premium viewing experience sa isang entry-level smartphone. Next, sa chipset. Chipset, sinabi nga ni Ana, is the MediaTek Helio G99 Ultra. So again, when it comes sa 4G chipset ng MediaTek, yan na talaga yung mga go-to natin sa mga entry-level smartphone. MediaTek Helio G99, G99 Ultra, G100. Yan na po yung mga okay na chipset for 4G sa ganitong presyo. Again, nagbibigay pa naman ng 4G ang mga ibang smartphone brand dahil kumbaga mas affordable kasi yung 5G nito mid-range na eh. So usually talaga entry level na chipset 4G, yan na po talaga makikita natin sa ganitong mga price tag, MediaTek Helio G99 Ultra. Again, hindi po mabagal na chipset yan na you can play modern games dyan like ML, COD, Firelight 4, and even Genshin Impact sa matataas na settings. Kaya okay rin naman ang performance sa MediaTek Helio G99 Ultra. Next sa biometrics. So meron siyang face unlock and in-display fingerprint scanner, which is good addition yan sa entry-level smartphone. Yan na rin ang nakakatuwa sa mga entry-level smartphones ngayon na pinapasok na nilang in-display na features yan before ng mid-range and flagship. So yun, in-display fingerprint scanner sa isang entry-level smartphone, again sa Xiaomi, is a good addition. Kumbaga, advantage niya rin yan sa mga ibang brands na kalaban niya. Next dito is the dual stereo speakers. So, meron siyang malakas na speakers. So, bibigyan kayo nito ng immersive sound, of course, while playing games at pag nanonood kayo. Ang maganda rin dito next sa Xiaomi Redmi 14C is yung battery kasi beyond 5K na eh. So, dati kasi yung mga old school na battery capacity is 5K lang. Beyond 5K na tong binigay ni Xiaomi. So, 5.5, no? 5,500 milliamp hour. The best. Okay na siya. A good addition for an entry-level smartphone. At mataas na rin yung charging rate niya, 33. which is 33 watts. And for me, I think yan na rin ang the best minimum fast charging rate na pwede nating malagay sa mga ganitong smartphones na 8,000 pesos or even 10,000 pesos. Minimum na po ang 33 watts. Yan 33 watts na yan ay kaya pong i-full charge yung battery na yan in less than 1 hour lang. Yeah, so masasabi mo talagang reasonable yung price na mabibigay niya kung gano'n yung mga quality na meron si Xiaomi Redmi Note. So, yeah, Xiaomi Redmi Note 14. Oo. So, yun naman ang maganda rin dito sa smartphone na to is the camera itself. An entry-level smartphone with that 108 megapixel main camera. So, okay na okay yan mga ka-J-Vlog. At yan din talaga ang focus ng Note 14 series is, maganda dito, mayroon tong AI camera. Diba? Yan na rin ang umuuso ngayon sa generation ng mga smartphones today is AI. Meron na tayong AI sa mga camera na makikita rin natin sa Xiaomi Redmi Note 14 4G at i-review yan ni Maring Ana sa ibang video, tama? Yeah, so Okay. stay tuned kasi meron tayong separate video when it comes sa camera nitong phone na to. Pero when it comes sa design, gusto ko ikaw na lang magbigay niya kasi usually ikaw design and aesthetics ang gusto mo when it comes sa smartphone. Ano masasabi mo sa Xiaomi Redmi Note 14 4G when it comes sa design and aesthetics niya? So for me, okay naman siya. Very minimal and okay din yung design quality niya. When it comes din sa body or sa back details ni Xiaomi, I can see na pinag-isipan din talaga nilang makisabay sa ibang mga Android phones na may mga ganitong display para hindi naman din sila napag-iiwanan. Aside from that, nagustuhan ko talaga yung camera bezel niya kasi kamukhang-kamukha niya na yung bezel ng mga iPhones ngayon.
Parang mare-resemblance mo dyan is malaking iPhone 11. Yeah, iPhone Diba? 11. iPhone Ano kaya? 11 talagang mare-resemblance mo dun sa camera module ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, the build quality itself for the Xiaomi Redmi Note 14 4G is fully polycarbonate yan. Plastic po yan. Pero again, kahit na plastic siya, matte siya, hindi siya madaling magasgasan or hindi ganun ka-visible yan pag na-scratch. Well, actually, hindi mo nga mapapansin na ano siya eh, na plastic siya eh. No. Akala mo nga glass siya. Yeah, Pag tinignan malayo, talaga siya, or glass pag talaga nawakan siya. nyo na siya, tinuktukan nyo ng ganyan, Yeah, doon nyo lang malalaman na na plastic, plastic lang siya. talaga. No. So yun mga ka-J-Vlog ang aming sa looben when it comes sa features ng Xiaomi Redmi Note 14 4G, kung bakit isa rin siyang magandang i-consider na i-purchase sa entry-level smartphone ngayon 2025. Ang maganda rin dito sa smartphone na to is of course the software, the HyperOS or the Xiaomi HyperOS. Don't worry, itong smartphone na to ay ma-update din sa Android 15 with Xiaomi HyperOS 2. Ito mga ka-J-Vlog, ang design and build quality ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. So again, when it comes sa design na itong smartphone na to, maganda naman kung makikita nyo. Ayan, no? So polycarbonate, and full matte naman tong smartphone na to. Wala tayong any bakas na glossy finish dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. Again, yung kanyang camera is triple rear camera system. Ayan siya. So, meron siyang 108 megapixel main camera dyan. At, maganda rin yung kapanong bezel ng camera niya. Ayan. Okay rin naman. So, when it comes sa design nitong smartphone na to is all good. Slim type din naman siya, lightweight. Hindi naman siya ganun kabigat mga J-Vlog. And when it comes sa display kasi nitong smartphone na to, tignan nyo naman, 6.67 inches AMOLED display na. Itong si Xiaomi Redmi Note 14 4G. Support niyang 120Hz screen refresh rate for smoother animation din of course. Ayan, okay na okay rin naman tong smartphone na to. Okay. So sa right side, nandito yung kanyang power button at yung kanyang volume rocker. Sa taas, marami tayong ganap like microphone, IR blaster, secondary speaker grills at yung 3.5mm headphone jack niya. Sa baba naman is yung kanyang SIM tray. Ayan, meron tayong SIM tray, microphone, Type-C port at yung speaker grill. So ayan yung ating Xiaomi Redmi Note 14 4G, an entry-level smartphone na meron magandang design and of course, display. Hold on. So next is the camera. Explore natin yung camera ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, yun nga, tignan nyo to. Pag nag-take tayo ng photo, ito yung giling nagpa-process siya. So, yan, nag-take tayo. Tapos pagpunta tayo dyan sa gallery, hindi pa yun yung, ayan, tignan nyo, nag-process. So, yan din isang ng AI na itong smartphone na to. So, dito is sa main camera, meron tayo 1x. So, meron tayong 2 times, 3 times, at hanggang wow, ang layo ng zoom nito 20 times digital zoom tayo sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, take natin kung gaano yung quality niya pag naka-zoom. Ayan. I know medyo blurry kasi digital zoom yan. Pero yun, mataas yung zoom niya. So, meron tayong filters dyan. And of course, beauty mode sa rear camera na itong smartphone na to. So, sa iba is meron tayo dito flash, aspect ratio, grid lines, AI camera, dynamic shot, macro lens, timer, shutter type, tilt shift, time burst, and of course yung regular mode. And of course, meron tayong Google Lens at flash. Okay, sa video naman, meron tayong support sa video ng Full HD 1080p video recording up to 60 FPS. At sa zoom din, meron din tayo dyan. Sa documents, ayan, meron tayong documents mode and of course pro mode. Portrait mode for background blur na big help yan of course. Meron tayong night mode. And some more, marami tayong ganap kung gusto nyong gamitin yung kanyang full potential ng kanyang 108 megapixel. Ayan, pumunta kayo sa 108 megapixel mode for more high definition photos. Meron tayong panorama, slow motion. Meron tayong dual video. Sa dual video, ito po yung pwede nyo pagsabayin yung rear at front camera while taking video. Magandang feature rin yan for making contents. Time-lapse, long exposure. Ayan. So, sa front-facing camera naman netong smartphone na to, ayan. Malinaw din naman yung front camera neto. So, meron tayong video. Same, Full HD 1080p, pero up to 30 FPS siya. Meron tayong documents and pro mode. Of course, meron din tayong portrait mode, night mode, and of course, yung more. Ayan din. Same na same lang mga J-Vlog. So, very simple lang naman ang camera app ng Xiaomi Redmi Note 14. So, biometrics test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G since siya, in-display fingerprint scanner. Ayan, start tayo. Oh, mabilis
In fairness. So, pagdating sa fingerprint scanner niya na in-display, fast and accurate naman. Next is face unlock. Mabilis din ng face unlock. Ayan. Okay, face unlock, fast and accurate din. So, ayan mga ka-J-Vlog. Next, ang pinaka main question. Sulit nga ba ang Xiaomi Redmi Note 14 4G? So, bago ko sagutin, syempre, tanungin muna natin ang mag-review ng camera. Sa'yo, Maringana, when it comes sa kanyang price, specs, okay ba sa'yo? Kung bibili ka ba nitong Note 14? Nag-sneak peek naman ako ng saglit yan sa Note 14 na yan. As for naman na, nung tinignan ko naman siya, wala siyang masyadong difference dun sa previously na nireview natin na 14C. Wala siyang pinagkalayo. So, for me, naman, sulit naman yung presyo ni Note 14. But, as of now, hindi yun pa lang naman ang ma-share kong feedback. Siyempre, hindi ko pa talaga siya fully na check like yung camera niya. Kung gaano ba talaga kaganda yung quality ng camera niya. But that's just a quick, lang naman. First impression niya lang. First impression lang naman. Aside from sa itsura talaga ng phone. Kasi siya, when it comes sa niya kasi, ang kanyang, ang tawag doon, forte, is yung camera talagang gusto niya dyan. For me kasi ako kasi nagamit ko na to ng few weeks. So ako, ang tatanungin, price, specs, sulit. Lalo na RAM at ROM, perfect na perfect din sa kanyang presyo. Kaya okay na okay rin i-recommend ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. Ang pinaka main focus nitong smartphone ito is the camera, 108 megapixel camera. Biruin mo sa price tag, nakuha ko lang tong shop exclusive na to na 6GB 128 sa halagang 6 plus. 6,000 plus. 6 plus, sabihin na natin SRP is 8K for the Shopee exclusive. Not bad. For a price tag na 6 to 8,000, meron na kayong AMOLED display na smartphone, reasonable camera, napakaganda ng display, dual stereo speakers, updated OS, AMOLED display, 6.67, yung tawag dito? Punch hole display, in-display fingerprint scanner, at napakalaki ng battery capacity. So again mga J-Vlog, kung interested kayong bumili ng Xiaomi Redmi Note 14 4G, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang.